Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Narito na naman ako mag-share na naman ng Word of God. Share ko na naman po yung aking devotion ngayong umagang ito. Pero kagaya ng dati, uunahin natin ang manalangin. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo. Yes, O God, aming Diyos na nasa langit, aming Diyos na banal, aming Diyos na mapagpala. Muli po kami nagpapasalamat ngayong umagang ito. Una sa lahat, ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas ang katawan. Maraming salamat po dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Ama, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan, bigyan ng karunungan, O God, para lubusan namin maintindihan ng sasabihin mo na naman ngayong umagang ito, Lord. Dalangin po na maisabuhay namin ang bawat maririnig namin ngayong umagang ito. Ama, samahan mo po ulit ako, turuan, gabayan, para lahat ng aking sasabihin ulit ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po. Kiniklaim namin ulit na tagumpay na naman ang aming gawain ito. Dahil ito po ay inuutos mo na aming gawin, kaya naniniwala po kami na narito ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Uli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus, at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, ang aking share sa inyo ay dito sa pangalawang aklat ni Pedro o 2 Peter, dito po sa chapter 1 yung aking share. Ulitin ko lang, pangalawang Pedro chapter 1 verse ano ba siya? Verse 5 to 9. Ano po yung aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. Ihanda na po natin yung ating puso, yung ating sarili sa pakikinig ng salita ng ating Diyos. So dito po sa pangalawang Pedro chapter 1 verse 5 to 9, may pamagat po itong tagubilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Umpisahan natin dito mga kapatid sa verse 3. Tapos tuloy-tuloy na po tayo hanggang verse 5 hanggang verse 9 po. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ulitin ko, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahagian tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Verse 4, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito, at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos sa pamamagitan yun ng ating Panginoong Hesus, bilang pagkilala, bilang pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Sabi dito mga kapatid, ulitin ko lang to, verse 4, sa paraang ito'y ay
Binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos sa pamamagitan yun ng ating Panginoong Hesus para makaiwas tayo dito. Sabi nga sa Biblia, sa nakakasirang sanlibutan ito at makabahagi tayo, no? Napakaganda mga kapatid. Upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus, sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga bilin, at kung tinanggap talaga natin from the heart yung kapangyarihang binibigay natin na makaiwas dun sa mga pagsubok, dun sa mga, makaiwas dun sa sanlibutan ito, yung paggawa ng masama, pag-iisip ng masama, pananalitang masama, ano po, binigyan tayo ng kapangyarihan para maiwasan natin ang mga bagay na yan at makagawa ng kabutihan kagaya ng ating Panginoong Hesus at makakabahagi nga tayo dun sa pagiging, no, sa pagiging Diyos, sa kanyang likas bilang Diyos. Kaya kung patuloy tayong namumuhay sa kabutihan, nakakabahagi tayo, di ba? Nagiging Christ-likeness tayo mga kapatid, di ba? Sa paggawa ng mabuti, pananalita ng mabuti, yung pagmamahal sa kapwa, pagpapakumbaba, pagpapatawad, nakakabahagi tayo sa likas, no, ng bilang Diyos ng ating Panginoong Hesus. At dito nga po sa aking devotion dito sa verse 5 hanggang 9, ito po, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan sa inyong, ulitin ko, verse 5, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, no? May kabutihan, may kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Yan ang dapat nating idagdag sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Sinasabi natin may pananampalataya ako sa Diyos, pero wala naman tayong kabutihan. Hindi tayo tumutulong sa nangangailangan. Ano po? Hindi natin iniisip yung kapakanan ng iba, kundi sarili lang. Anong klaseng pananampalataya ito? Kaya napakaganda ng tinuturo sa atin ngayong umagang ito bilang mga mananampalataya, bilang nakakilala ng lubusan sa Diyos, at bilang tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Di ba po? Yun yung mga idadagdag natin sa pananampalataya. Kasi nga po, dapat ang mananampalataya ay mabuti, malinis ang puso. Kaya ulitin ko po ito. Verse 5 po. Dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig, no? Kung mahal natin ang ating kapwa, nandun na yung pagmamalasakit natin, no? Nandun na yung lagi natin silang pinapanalangin kasi nga mahal natin sila. Kaya dapat talaga yung pag-ibig, hindi yan nawawala anuman ang mangyari, anuman yung magawa ng ating kapatid sa atin, nandun pa rin yung pag-ibig natin. Magpapatawad tayo, magpapakumbaba tayo, at ipapanalangin natin sila.
Di ba po? Yun ang tunay na pag-ibig. Yun ang tunay na pag-ibig, kagaya ng Panginoong Hesus. Palagi niyang pinapanalangin ang kanyang mga disipulo, ang mga tao, no, na magmahalan, magpatawad, magpakumbaba, na lumapit sa Diyos. Ganun po ang pinapanalangin ng ating Panginoong Hesus na dapat na ginagawa natin bilang pagsunod sa sinasabi at inuutos ng ating Diyos. Pati sinabi ng ating Panginoon na yung sa pinakamahalaga, no, yung dalawang pinakamahalaga, ang mahalin natin ang Diyos ng buong puso at kaluluwa, buong lakas. Di ba po? At yung pangalawa, yung ibigin mo ang iyong kapwa, ang iyong kapatid. No, ibigin mo, nandun din yung ibigin mo ang iyong kaaway. Ano po? Yung pagmamahal talaga. Yun talaga yung nandito, mga kapatid. Kaya nga hanggang ngayon, nakakapakinig tayo, nakakapagbasa, nakakapakinig ng Word of God kasi mahal tayo ng Diyos. At gusto rin ng Diyos, magmahal din tayo ng totoo, kagaya ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang lahat ng ito ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya meron tayong Word of God na nababasa, naririnig, no po. At sabi dito, sa verse 8 na po, kung ang katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, yun ang inuutos sa atin na yung pananampalataya kasama yung kabutihan, kaalaman, pagpipigil sa sarili, katatagan, pagiging makadiyos, at yung pagmamalasakit sa kapwa, at yung pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan, mga kapatid, di ba? Kung naroon yun sa ating pananampalataya, kung magkakasama yun at laging naroon at hindi nawawala yung ating pag-ibig sa kapwa, naroon, sinasabi rito na hindi mawawalan ng kabuluhan. Kung, sabi sa verse 8 ulit, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. No? Hindi mawawala ng kabuluhan, hindi mawawala ng kapakinabangan ang lahat ng ito. Lahat ng ginagawa natin, yung pagsisikap natin na maging mabuting tao, una para sa Diyos, sa ating kapwa, hindi mawawalan yan ng kabuluhan. Yung pagsisikap natin na magbahagi, mag-share ng Word of God, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. No, hindi yan mawawalan ng kapakinabangan. Sinabi yan dito sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi po yan galing sa akin. Kaya kung parang nahihirapan na tayo sa pag-share ng Word of God, sa pagpunta sa mga bahay para mag-share ng Word of God, hindi po yan lagi natin isipin. Hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Hindi yan mawawalan ng kapakinabangan, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Every time na tayo lalakad, every time na tayo magsisimba, every time na tayo a-attend sa mga pagpupulong para makinig ng Word of God o magbahagi ng Word of God, lagi natin itong isipin. Tandaan natin ito. Hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Lagi natin yan tatandaan, mga kapatid. Lagi natin yan tatandaan at lagi natin yan iisipin. Hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan ang ating ginagawa para sa Diyos. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Tandaan po natin yan. At sabi pa dito, mga kapatid, sa verse 9 na po tayo. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito pakinggan po natin. Verse 9 na po tayo. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo'y ay parang bulag at hindi nakakakita at nakakalimot na, sabi rito, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kung wala tayong kabutihan, pagmamalasakit, pagmamahal sa kapwa, mga kapatid, sabi rito sa verse 9, kayo'y ay parang bulag at hindi
nakakakita. At nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kung patuloy pa rin galit tayo, kung patuloy pa rin na tayo'y mayabang, mapagmalaki, mapagmataas, nakalimutan natin na tayo ay nilinis na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Nakalimutan natin yan. Nakalimutan natin na nilinis na yung ating mga kasalanan. Kasi patuloy pa rin tayong namumuhay sa masama, sa kasamaan, sa kasalanan. Hindi natin talaga nakikita yung ginawa ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Yung kanyang ginawa, yung kanyang sakripisyo, nang siya'y ipako sa krus, nang siya'y mamatay at ilibing, hindi natin ito nakita. Lalong-lalo na hindi natin nakita na siya'y nabuhay muli para sa ating lahat. Kung nabubuhay pa rin tayo sa mali, sa pangit na pamumuhay, mga kapatid. Pero, sabi nga rito, kung namumuhay na tayo sa kabutihan, namumuhay na tayo dun sa ginawa ng Panginoon sa atin, no, yung sakripisyo ng Panginoon, namumuhay na tayo na meron tunay na pananampalataya sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Kung nakikinig na tayo dun sa banal na Espiritu na binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ibig sabihin nun, hindi na mawawalang kabuluhan lahat ng ating ginagawa. Even though na tayo ay napapagod, para nakakaisip na pagpahinga na muna, lagi lang natin tandaan, nilinis na tayo sa ating mga kasalanan, at lahat, ulitin ko lang ito, at lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, ang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus ay hindi mawawalang kabuluhan. Hindi mawawalan yan ng kabuluhan. Nakikita yan lahat ng Diyos, yung lahat ng ating ginagawa, mga kapatid. Kitang-kita niya yan. Walang nalilihim sa Kanya. Even though na hindi ito napapansin ng iba, okay lang yun. Ang mahalaga, ang pinakamahalaga, nakikita ito ng Diyos, at ang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos ay nanggagaling sa ating puso. Hindi tayo napipilitan lang, kundi totoo yung ating paglilingkod sa Diyos, at ulitin ko ulit, hindi ito mawawalang kabuluhan, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Hindi yan mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ating mga ginagawa para sa ating Diyos, mga kapatid. Maniwala tayo, hindi mawawalan yan ng kapakinabangan. Lahat yan kita ng Diyos. Lahat yan alam ng Diyos. Nasaan man tayo, alam ng Diyos ang ating ginagawa. Kaya yung ating pananampalataya na tinuturo sa atin, na samahan natin ito ng basahin ko lang ulit, mga kapatid. Idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Dapat hindi ito mawala sa atin bilang mga mananampalataya, dahil sinabi nga sa Biblia pa rin, kung wala tayo ng mga to, bulag tayo, hindi tayo nakakakita, at nakalimutan natin yung ginawa ng Panginoong Hesus, at nakalimutan natin nilinis na tayo sa ating mga kasalanan. Yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Napakaganda ng tinuturo sa atin, mga kapatid. Napakaganda ng sinabi ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Alam ko, lubusan natin itong naiintindihan. Alam ko, tumatak ito sa ating mga puso, at ito'y mamumunga. At habang namumunga ito sa ating mga puso, bahagi natin ito upang ang salita rin ng Diyos ay tumatak sa kanilang puso, mamunga rin, at ibahagi rin nila ito, una sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang kapwa, kagaya ng ginagawa ng mga
tapat na lingkod ng ating Diyos na patuloy na nagbabahagi ng salita ng ating Diyos. Kaya, ang masasabi ko sa mga tapat na naglilingkod sa Diyos, God bless po sa inyo. God bless po. Kasama nyo ang Diyos. At ulitin ko po, yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, pangalawang Pedro, chapter 1, na po, verse 5 hanggang 9 po yung aking devotion at idinagdag ko, nagsimula na ako sa verse 3 at patuloy hanggang 9 po. At ang pamagat, ulitin ko lang, tagubilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Alam na natin yung bilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Doon sa pananampalataya natin, alam na natin yung mga idadagdag natin, mga kapatid. At hindi ito mawawala. Lagi lang natin isipin, una, nilinis na tayo sa ating mga kasalanan. Napatawad na tayo sa ating mga kasalanan. At lahat ng ating ginagawa, hindi mawawalan nito ng kabuluhan, mga kapatid. Ano po? Salamat sa Diyos dahil muli niya tayong kinausap, mga kapatid. Sa buhay natin ito, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At muli tayo mananalangin, mga kapatid. Kayo rin manalangin kayo. Sabihin niyo kung ano yung gusto niyong sabihin. Nakikinig ang Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, oh God, Father God in heaven, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito sa iyong salita. Naming narinig, nabasa, napag-aralan. Dalangin ko na ito'y may sa buhay namin. At idagdag namin ito sa aming pananampalataya sa iyo. Idagdag namin ang lahat ng sinabi mo tinuro sa amin ngayong umagang ito. Dalangin ko na ma-share namin ito sa ibang tao, sa aming kapwa, sa lahat ng tao, Lord. Bigyan mo po kami ng karunungan, ng kasipagan, ng lakas ng loob at katatagan, Lord, para kami magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Bigyan mo po kami lagi ng kalakasan physically upang patuloy kami magbahagi ng iyong salita. Maraming salamat po dahil muli mo pong pinagtagumpay ang gawain ito. Salamat po. Salamat po. Naniniwala ako maraming makikinig, magbabasa ng iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Ama, dinadalangin ko ang aking mga kapatid sa pananampalataya na huwag mo po silang pabayaan. Bigyan mo sila ng kalakasan, dagdagan ng pananampalataya, ingatan everyday sa kanilang mga ginagawa para sa iyo, Lord. Pati yung kanilang pamilya, Lord, maging maayos, masaya, payapa, masagana, tagumpay ang buhay, Lord. At lagi nawa silang ligtas. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng tapat sa iyo, O God. At yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo ng lubusan, O Diyos, hipuin mo po sila para sila din ay lumapit sa iyo at makapakinig, pag-aral ng iyong salita para sila din, O God, ay makarating sa iyong kaharian. Salamat po for all the blessings, guidance, and protection sa lahat ng tao, Lord. Pinapanalangin ko lahat ng tao, Lord. Ingatan mo po, gabayan mo po, samahan mo po, proteksyonan, pagpalain sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung sino man yung mga may sakit at karamdaman, Lord God, na nakapanood nito, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sila po ay pinagaling mo na. Wala na silang sakit at karamdaman simula ulo hanggang mga daliri sa paa. Malakas at normal na sila. In Jesus, pamilya, lahat ng taong nakapanood nito, Lord God. Lahat ng taong nakikinig ng iyong salita, lahat ng taong tapat sa iyo, Lord, magiging maayos, masaya, payapa, masagana, tagumpay ang buhay. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, malakas ang katawan, O God. Dalangin ko na lahat po ng tao ay dagdagan mo po ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po sa lakas ng loob na binibigay mo po sa akin. Salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Salamat po, salamat po, salamat. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po.
Amen. Amen. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.